mahirap, may buong mga bagay na hindi sila nagtatanong at ganito ang aming kalagayan ay may buong bigat na tila dumadagan sa kanyang pagkatao. Ating tingnan naman po ang ikalawa, ang mga tao na labis-labis ang kanilang mga natatanong sa buhay nito. Ang tanong po minsan, sila ba ay talagang tunay na masaya sa mga bagay na kanilang tinatamasan? Wala na bang mabigat na bahagi ng kanilang buhay? Wala na bang silang alalahanin na sumasali sa kanilang isipan? Ang sagot po ay meron silang iniisip. Kaya minsan ating masasabi o nasasabi ng iba, ang payag na buhay kahit simple, ang dumarating din sa kanya ng mga alalahanin, hindi gaano mabigat. Sa mga labis-labis ang mga material na bagay, nag-iisip namin, baka ito ay mawala, baka ito ay nakawin, baka ito ay mag-interesan. Mayroon din bigat na kanyang nararanasan pa rin sa buhay. Kaya minsan mag-iisip tayo, ang kaibigan pa ng tao na susukat sa mga material na bagay lamang na pangsamantala lamang at may iwan din ang sagot ko ay hindi bukan, hindi susi ang ganitong mga bagay na lilipas din. Ang ating hanapin ay ang yaman ng ating buhay, ang Panginoon. Na kung saan kanyang isiniwalag sa atin ni Hayat, yung pagpapahagi ang kanyang anak na si Jesus pinahagi sa atin upang tayo makakaan sa ating mga masaling at sa bigat ng buhay. Yung taong naglalaro, may pinapasal. Yung taong labis-labis ang kanyang pinatamasan, may hindi pinapasal na alalahanin. Ano po ang dapat gawin? Kanyang yung taong labis-labis ang kanyang pinatamasa, paano namang bawasan? Bawasan niya ang bigat nito at kanyang ipahati sa walang pala. Nang sa gayon, yung walang pala, siya'y makakaandi sa kanyang bigat na pinapasan sa buhay. Iyan ang ating mapapansin sa ating Ebanghelyo sa gayon. Kaya ang tanong, kung ilang ba maliligtas, ang sagot ay nasa atin. Kung ating magawa ang kalooban ng Diyos, kung ating taligdan ang naisin niya, tayo magpapasya, subalit ang alam natin, ang nais ng Diyos, ang lahat ay